Sa ating binasa na kung saan po ay sa ating pasimula, dapat po natin makita na itong First Peter, Second Peter ay isinulat po ito ng ating kapatid na Pedro, no, during the time. Sino po ba si Pedro? Siya po ay isa sa 12 apostle, no, ng ating Panginoon. Isa po siya sa lingkod ng Diyos. Isa po siya sa kasama-sama noon, no, ng ating Panginoon. Kaya ito po ay sinulat po niya ito para po sa mga mananampalataya, para po sa church, no, ng ating Panginoon. Tandaan po natin lahat po na epistle na pinapangaral po ng mga apostol. Ito po ay pinangaral niya doon po sa gusto, sa nais, no, na makinig, no, gustong maglingkod, gustong sumunod, no, sa ating Panginoon. Okay? So, ang ating pong paksa ay God's command for spiritual growth. God's command for spiritual growth. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 18 ay pinapaalala sa atin ni Apostol Pedro, no, bilang mananampalataya na ang buhay Kristiyano ay hindi natatapos sa kaligtasan kay Kristo. No, hindi porke ligtas ka na, tapos na. No, ayaw mo nang maglingkod sa Diyos, ayaw mo nang sumunod po sa ating Panginoon. Ito ay isang patuloy na paglalakbay ng paglago. No, ang paglilingkod pala isang paglalakbayan ng ating paglago. Okay? Ibig sabihin, merong ginagawa, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Katulad po sa ginagawa natin ngayon, para tayo lumago, syempre nag-aralan po tayo. Tama? Kasama po ito ng ating paglalakbay dito sa mundo para po tayo lumago sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Sapagkat kung ang isang mananampalataya hindi na lumalago, ano po ang mangyayari? May tendency po na manghihina. Tama? Kasi hindi na sa lumalago eh. Di ba? Oh. Kaya para sa lumakas, ano pakain natin? Salita ng Diyos. Tama? So, mahalaga po yon ang ating paglago. Kaya nga po may utos si Lord na dapat tayo lumago. No? Sa gitna ng mga hamon sa buhay o maling katuruan sa mundong ito na ating ginagalawan at paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, hinikahaya tayo ni Pedro na manatiling nakaugat sa biyaya at lumago sa kaalaman sa Panginoong Hesus Kristo. Sa buhay natin, maraming hamon. Tama po? Sa buhay po natin, no, ay maraming mga nagtuturo na walang iba ang motibo kundi pera. Tama? Pakinabang. Marami po 'yan, no? At tayo ay naghihintay po sa pagbabalik po ng Panginoon. Sapagkat pangako po niya yan na siya po ay magbabalik at kukunin po tayo. Kaya po dapat ang ating mga buhay ay mahalaga na nakaugat po sa biyaya at sa paglago, of course, sa kaalaman po ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na espiritual na buhay ay may direksyon at nagpapatuloy. Okay? So, ang tunay po na mananampalataya, meron po yung direksyon ang kanyang buhay. Mahirap po ang buhay na walang direksyon. Tama po? Pabalik-balik ka. Tama? Imbis na ma-accomplish mo na isang bagay, babalik ka uli. Kasi wala kang direksyon. No? Pag walang direksyon, hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan. Tama? Okay? Kaya huwag tayong umasa kay Waze. Kasi wasting time po yan. Tama? Oo. Minsan nililigaw tayo ni Waze. Tama? Pero, sa Diyos, kanyang salita, hindi tayo nililigaw. Ito po ay tamang daan na dapat po nating lakaran, itong tamang direksyon, na dapat po nating panghawakan sa atin pong paglilingkod na ito. Patungo sa mas malalim na kaugnayan, koneksyon, at komunikasyon
at aral kay Kristo at sa patuloy na pagbabagong dulot ng kanyang biyaya. So patuloy dapat. Kaya ang paglilingkod po sa Lord, hindi po pwede na isang linggo lang, hinto ka na. Isang buwan lang, wala ka na. Isang taon lang, wala ka na. 10 taon lang, wala ka na. Hindi ho. Ang tunay na paglilingkod sa Lord, lifetime. Tama po? Haba dapat tayo nabubuhay sa mundong ito, dapat tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Lord. Bakit? Kasi kailangan natin na kumonekta sa Lord. Kailangan na tayo magkaroon ng relasyon, koneksyon sa Panginoon. Kasi pag wala na tayong koneksyon sa Lord, hindi na tayo madadaluyan ng biyaya ng Diyos. Tama? No, katulad po sa pinag-aralan natin last Saturday, na kapag ka ang tubo, hindi mo i-connect sa may tubig, eh wala kang tubig. Tama? Hindi ka madadaluyan ng tubig. So, kailangan nakakonek ka doon sa puno na may tubig. So, ganun din po yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang paglilingkod po, lifetime po yan. At ang gusto ni Lord, hindi ho paglilingkod na para bagang ningas kugon lang. Tama? Yung pagka gusto mo lang, gusto mo, di po ba? Pagka ayaw mo, ayaw mo. Hindi ho. Dapat ang masunod si Lord. Tama? Sa buhay po natin. Okay? Ano pa pong sabi dito? Sa huli, ang lahat ng ating pag-unlad at paglago sa pananampalataya ay dapat magdulot ng papuri at kaluwalhatian sa Kanya. Yun naman talaga ang purpose. Why we are here on earth. Dahil gusto ni Lord na siya ay maluwalhati. Kaya tayo nilikha ng Diyos para siya ay paglingkuran, para siya ay purihin, dakilain, at sambahin po no, sa ating mga buhay. Yun po talaga ang pinaka-purpose. Hindi ho purpose dito, nandito lang tayo para kumain mabuhay. Hindi ho. Ang purpose natin dito ay purihin ang Diyos. Tama po? Paglingkuran ang Diyos. Kasi po, Kanya ito ang buhay na ito, hindi naman atin. Kaya yun po talaga ang purpose ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na tayo nagpapatuloy po sa Lord. Okay. Now, there are 5 important messages of God through Peter. Now, number 1, the command to grow. You know why? Because 2 Peter chapter 3 verse 18 ang sabi, but grow. Is it a command? Yes, command po ito ni Lord. But grow. No? Spiritual growth is not optional. No? Sa ibang mananampalataya kasi, optional ito. Gusto mo lumago, lumago ka. Gusto mo hindi, hindi. Diba? Parang minsan tinatakot pa si Lord. Ano naman kung hindi ako maglingkod siya, Lord? Di ba? Okay? No, ang paglago spiritual, hindi yan optional. It is a command of God. Utos po yan ni Lord, hindi po utos ng pastor. Hindi po yan utos ng tao. No? Na tayo lumago. It is a command of God. Growth is continual and lifetime. No? Ang paglago daw ay tuloy-tuloy at habang buhay. E paano tayo lalago kung hanggang 10 years lang tayo? Di ba? Pagdating ng 10 years, ala na. Pag sinabing lifetime, habang ikaw nabubuhay sa mundong ito. At hindi ho forever. Iba ang lifetime, iba ang forever. Ang forever, si Lord lang. Walang forever sa mundo. Tama? Lahat dito, temporary lang. Bahay, kayamanan, lahat yan. Temporary lang. Tama po? Lahat tayo, temporary. No? Wala hong forever. Kahit po ang pag-ibig, wala hong forever. May hangganan lang din po yan. Tama po? Kaya dapat sabihin natin, ay, ang pag-ibig ko sa iyo, lifetime. Di ba? Lifetime. Habang nabubuhay ako, ibigin kita. Tama po? Okay. Kaya ho, mali po yung sinasabi, ay, forever. May forever palang pag-ibig. Hindi ho eh. Hindi totoo sinasabi ni Vice Ganda. Huwag natin paniwalaan sapagkat ang sabi dito sa banal na kasulatan, yung forever, si Lord lang. Tama? Siyang forever. Okay? So, dito sa mundo, wala akong forever. Maliban na lang na tayo na kay Lord. Tama? Doon po sa langit, kasama pa tayo ng ating Panginoon. Growth proves the spiritual maturity and fruitfulness. No?
Ang paglago ay patunay ng iyong spiritual life ay matured sa Lord. Tama? Pag sinabing matured, ay nandoon yung iyong pagpapahalaga ng gawain ng Diyos. Tama po? At tandaan natin, merong nauna na nahuli. Merong nahuli na nauna. Okay? Di po ba? Nakikita po natin yon. At biblical po yon, sabi po ni Lord. And fruitfulness. Nakikita po na patunayan sa bunga. Tama po? Naging mabunga ang kanyang buhay espiritual. Ano po ibig sabihin naging mabunga? Nandun po yung bunga ng mga ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Bunga ng mga salita po ng Diyos. Di po ba? Okay? Nagkaroon siya ng bunga. Na dati, ay hindi niya inibig yung ganitong gawain. Ngayon inibig na niya. So, isa po yan sa bunga mo ng paglago. No? Sa gawain po o sa iyong buhay espiritual sa harapan po ng ating Panginoon. So, atin pong salaminin yung sinasabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Okay? 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Okay? Babasahin po ni Mr. Marilyn po. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Oh. Tingnan niyo po. No? Anong verse? 1 Corinthians 3:6. Chapter 3, Verse verse 6. 6. Okay. Tama po? So, sino ho ang nagsasalita dito? Si Pablo. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Tingnan niyo po Kung atin po ibase sa literal na buhay, sa pagtatanim, di po ba? Na tayo, siyempre, mahilig magtanim. Ng halaman, halimbawa, bungang kahoy. Okay? So, maaaring ikaw nagtanim, ngunit ang anak mo ang nagdilig. Tama? Kasi hindi naman habang buhay, ikaw nagdidilig. Pero, ang Diyos ang nagpapalago. Kaya tingnan niyo po, kahit anong alaga ng farmer sa isang halaman, kung hindi pinapalago ni Lord, di talaga lalago yan. Di ba? Meron. Matindi ang pataba mo. Pero pagka hindi talaga palago ni Lord, di po talaga. Kasi si Lord po ang siya nagpapalago. Ganon din po sa ating paglilingkod sa Lord. Sa ating buhay espiritual, si Lord ang siya nagpapalago sa atin. Na bagamat pa po ang nagtanim ay pastor sa mga salita niya sa puso mo, sa puso natin, bagamat ang pastor ang siya nagdilig, no, ng ating buhay espiritual, ngunit ang Diyos pa rin ang siyang nagpapalago. Kaya tayo lumalago ngayon kasi siya po ang nagpapalago sa atin. Even the business, si Lord din po yan nagpapalago. Di ba? Maraming tao na gustong business, pero pagdating sa business, hindi lumalago. Tama po? Puro utang. Puro puhunan. Kasi si Lord po ang nagpapalago, hindi naman tayo. Tayo, ginagawa lang natin yung best natin para doon sa business natin. Pero, ang nagpapalago, si Lord pa rin. Ibig lamang po sabihin, may gusto lang po ipahiwatig si Lord sa atin na dapat unahin po ang Panginoon. Tama? Bago yung business. Okay? Maganda mag-business. Maganda may trabaho. Maganda may kinikita ka. Pero dapat unahin si Lord. Sapagkat ang sabi ni Lord sa Matthew chapter 6 verse 23, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sabi ni Lord, it shall be given. It shall given unto you. Unahin daw. Sino? Ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos. Yung gawain, which is the ministry. No, unahin daw, sabi ni Lord. At ang kanyang katwiran. Anong katwiran ng Diyos? Kanyang mga salita. Katwiran po yun. At ang lahat ng mga bagay
ay dadagdag lamang po sa atin. Ito kasi hindi alam ng marami. Nakala nila, no, ay dahil nagpupursige sila, no, ay sa kanilang galing yung paglago. Hindi sa Lord po ang siyang paglago. Kaya, the commands to grow, no, the commands to grow. O pastor, yung iba naman bakit hindi naman sumasamba tuwing Sunday? Doon nga lagi sa palengke nagtitinda. Ba't naman sila lumalago? Okay? Ba't naman sila lumalago? Hindi naman sila naglilingkod sa Lord. Okay? Saan sila lumalago? Sa pera. Tama? Lumalago lang sila sa pera. Pero, spiritual ba nila bankrupt? Spiritual life nila bankrupt, di ba? Spiritual life nila bankrupt. Marami silang pera, pero hindi sila Hindi sila masaya. masaya, walang kagalakan. Wala silang May kulang pa rin. Tama? Walang kapayapaan. peace of mind. Di po ba? Oh. Marami May mga pera nga. malungkot pa naman. Pagka may dumating si Mari, si pare, ay sabihin mo wala kasi hindi ako magpautang sa kanya. So nagkaroon ka ng trouble sa buhay. Walang kapayapaan. Di po ba? So ganun po yon. Kaya ho ang paglago sa Lord. Kaya bilang isang utos na lumago, bilang isang anak ng Diyos, bagong panganak, ibig sabihin, bago lang sa gawain ng Diyos, dapat ang desire natin, yung tinatawag po na sincere milk. No? Tunay na gatas. Diba? Lahat ba tayo nakainom ng gatas? Ikaw, Brad, nakainom ng gatas? Yes. Ano ang panlasa mo, Brad, sa gatas? Masarap. Gaano kasarap, Brad? Masarap. Malinamnam ba ang gatas? Malinamnam. Malinamnam siya. Tasty siya. So, malinamnam pong gatas. Pero ang gatas na tinutukoy ko dito, which is the Word of God. No? Salita ng Diyos. Literally, gatas. Iniinom natin. No? Pero, ang masustansyang gatas, gatas ng ina sa anak. Tama? Kasi required talaga yan eh. Pag nanganak, o painumin mo sa gatas mo para malusog, basigla. Totoo po yun. Pangalawa, ang pure na gatas galing sa baka o mismo sa hayop. No? Wala po yung halong chemical. Fresh po yan. Walang halo. Pero ang gatas ngayon, maraming halo. Marami nang Marami ng chemical po yon, kaya tumatagal, di ba? Ako po nakakabili pa ng gatas na Kalabaw. Kalabaw. Yan, fresh yan. Gatas kalabaw. Oo. Kaya pagka ininom mo yan fresh, naramdaman mo talaga na lumalakas ka. Naramdaman niyo po. Ako, subo ko po yan eh. Masarap po. Kalabaw. Pure po yan. Pure. Ganon din po ang salita ng Diyos. Kailan dapat inumin natin na pure. Tunay. Walang halong chemical. No? Walang halong pandarambong. Walang halong pandaraya. Ibig sabihin, pure talaga dapat. Purity. Yung kainin na inumin natin yung gatas. At ang gatas mo malinamnam. Ang salita ng Diyos, pagka ninanamnam mo, napakasarap. Malinamnam, ninanamnam. Sabi No? Berbrand. Ang salita po ng Diyos. Oh. Berbrand daw nag-atas. Oh. Bear brand. Oh. Iniinom din yan para sa physical na katawan. Pero sa ating spiritual, yung gatas na tinutukoy, which is the Word of God. Mga salita po ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 2. Okay. Babasahin po ni Sister Gretchen po. First 1 Peter. Peter chapter 2 verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain nyo ang gatas na walang daya, na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. So malinaw, no? Para tayo maligtas dito sa mundo, kailangan natin, nasain natin, yung gatas ng salita na walang daya.
Oh, marami ngayon nangangaral, madaya eh. Di ba? Oo. Oo. Daya po yun. Minsan tinatakot pang miyembro. Pagka hindi kayo magbigay, hindi kayo ligtas. Di ba? Dami-daya po yan. No? Kasi ang kaligtasan, opo, ang kaligtasan, hindi po dahil sa pera. Ang nagligtas sa atin si Lord. Tama? Hindi yung tao, hindi yung ginagawa natin. Okay? So malinaw po mga kapatid. Napaka-importante po ito. Kaya po, ay dapat tayo magsilago. No? At naisin natin, dapat ay magkaroon tayo ng desire na inumin yung gatas na espiritual para tayo lumago, which is the Word of God. Ito pong ginagawa natin ngayon na ito, umiinom na po tayo ng gatas. Tama po? Na pure, salita po ng Diyos. Nabasa ho natin eh. Salita ng Diyos eh. Okay? So, ilang beses po ba dinalisay ang salita? Ilang beses po siya pinurify ang salita? 7 beses, sabi ni Lord. No? Psalms chapter 12, verse 6. Basahin po natin. Psalms chapter 12, verse 6. Sister Maymay, pakibasa po. Chapter 12, verse 6. Opo. Psalms. Sa lumang tipan po. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, kagaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa, na makapitong dinalisay. Ilang beses dinalisay? 7. Pag sinabing dinalisay, sinala. Tama? Oh. Pure. Ibig sabihin, purified. Di po ba? Kaya po, di po ba gusto natin inumin purified water? Kasi kailangan nasala po talaga. Kasi maraming dumi po yan. Ang tubig. So, ganun din po ang mga salita ng Diyos. 7 beses po siya dinalisay. Kung 7 beses dinalisay ang salita po ng Diyos, kailangan ba natin itong inumin? Araw-araw, inumin natin salita ng Diyos. Tama? Oh. Katulad po ng tubig, ang salita po ng Diyos. Nadidilig, naiinom sa ating paglilingkod sa Kanya. Di po ba? At ito ay dinalisay na 7 beses. That is the number 1, the command to grow. Number 2, grow in grace. Grow in grace. Sapagkat sabi po dito, but grow in grace. Ang paglago natin, biyaya po yan ng Diyos. Hindi ho sa ating sarili. Ang atin lamang, gawin natin yung pinapagawa po ni Lord. Yung ating obligasyon sa Panginoon. Meron po ba tayo obligasyon sa Lord? Meron. Okay? Meron tayo obligasyon bilang mananampalataya. Ano obligasyon natin? To serve God. Tama? No? To obey His word. Importante po yun, mga kapatid. Grace is God's undeserved and unmerited favor. Ang biyaya ay ang hindi karapat-dapat at hindi nararapat na pabor ng Diyos. Ang biyaya pala, pabor pala yan ng Diyos sa atin. Pabor po niya. Wala siyang hinahanap sa iyo, pabor, binigyan ka niya ng biyaya. Tama? Pag sinabing pabor, hindi ka karapat-dapat pero binigyan ka. Ganun po ang biyaya po ng Diyos. Number 1, ano nakita natin na tayo binayaan po ni Lord? Ano po ang nakita natin sa buhay natin? Ay, nakita. Patuloy pa rin po buwan. Ay, sige. Patuloy ang buhay. Patuloy ang buhay. Tama. Lagi tayong binibigyan ni Lord ng buhay. Tama po? Tuloy-tuloy ang buhay. Yan po ba biyaya ng Diyos? Yes, biyaya po yan ng Diyos sa atin. Kasi hindi naman natin binibili ang oxygen para tayo makahinga. Tama po? Oh, tingnan mo si Sister Gretchen. Mula nung pinanganak, kung bibili niya oxygen, magkaano nang ginastos niya? Para lang mahininga. Tama po? Oh, gaano kabuti ang Diyos? Biyaya ng Diyos yan. Lahat tayo. Lalo na ako, dahil ako'y 60 na. Oh, mga ilang milyon-milyones na, ang baka bilyon na. Di ba?
yung utang natin sa Lord. Diba? Milyon na. Oo. Sobra pa. Oh, sobra-sobra pa. Oh. Pero tingnan nyo po, dahil sa biyaya ng Diyos, hanggang ngayon, nakakahinga tayo, may buhay tayo, malakas tayo, masigla tayo, at nandito tayo ngayon sa gawain po ng Diyos. Di ba? Doon pa lang po, makita mo na ang biyaya ng Diyos eh. So maraming tao, pero hindi nila yan na-acknowledge, hindi nila nakita yan. Hindi nila nakita yan na bagamat sila ay naramdaman nila ang biyaya ng Diyos, nagbubulag-bulagan sila. Okay? Nagbubulag-bulagan sila. Ang iba nagbubulag-bulagan dahil sa maleta, sa pera. Hindi ho, hindi dapat. Dapat ang totoo ay totoo. Ang mali ay mali. Diba? Yan po dahil sa Lord eh. Grow in grace, kaya dapat tayo lumago sa Panginoon. Okay? Alam niyo po ba ang biyaya ng Diyos? Hindi lamang po siya nagdala na sa atin ang buhay na ito dito sa mundo. Nagdala din po siya ng kaligtasan. Okay? Nagdala din siya ng katuruan na angkop na nais niya na dapat po nating makita sa ating paglilingkod. Titus chapter 2 verse 11 up to verse 12. Babasahin po yung Sister Agnes sa Titus chapter 2 verse 11 up to verse 12. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Amen. Malinaw, no? Nagdadala po. Ang biyaya daw ng Diyos, una, nagdadala ng kaligtasan. Kaya tayo niligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Tama? Okay. Hindi naman tayo naligtas dahil sa gusto natin, kundi biyaya ng Diyos yan. No? Siyang gumawa, siyang nagligtas sa atin, siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? Kasi hindi naman tayo napako sa krus. Tama po? Ang ating Paiso Kristo, hindi siya nagligtas. Di ba? So bakit pa tayo magpapako? Naligtas na tayo para wala tayong tiwala sa Lord. Tama? Oo. Dapat magtiwala tayo sa Lord na siya po ang nagligtas sa atin. Kaya ang sabi ng Lord, it is finished. Tapos na. No? Ang kanyang pagliligtas, ang kanyang ginawa dito sa mundo. Okay? So, hindi lamang po yung kaligtasan ang kanyang dala, kundi dala rin po niya yung tinatawag po na turo o aral. Kaya ang aral po natin, mula noon sa Panginoon Kristo hanggang ngayon, tuloy-tuloy po. Dapat ang turo na tinuturo ng isang mangangaral doon po sa mga lingkod ng Diyos. Doon po sa mga anak po ng Diyos. Ang aral po ng Diyos, hindi yan nagbabago. Tama? Bakit? Ang may-ari hindi nagbabago eh. Sino may-ari? Ang Diyos. No? So, malinaw po yun, dapat tuloy-tuloy. Pasa-pasa lang po yan ang turo, ang mga salita po ng ating Panginoon. At ang turo ng Panginoon, hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng bawasan. Diba? Kasi turo na po yan ni Lord eh. No, para bagang ganito lang po yan. Napakasimple para mas lalo natin maintindihan. Halimbawa, dito nakahanda na pagkain. Yan na, pagkain yan. No? Kaya pag nakita ang pagkain, syempre medyo natakam ka, di ba? Natakam ka kasi maraming pagkain. Lechon dyan, meron dyan fried chicken, lahat na masasarap, no, nandyan. Okay, lahat na masasarap po. Example lang po yan ha, example lang po. Okay. So, nung nakita mo pagkain, na nandyan na nakahain, ano pong gagawin mo? Lulutuin mo pa ba ulit? Lagyan mo pa ba ulit ng ingredients? Hindi na. Anong gagawin natin? Kainin na lang. Tama? Ganon din po sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kainin mo na lang, basahin mo na lang, pagnilay-nilayan mo na lang, pag-aralan mo na lang, nandyan na po yan. No? Nakahain na po sa atin. Kaya po, mahalaga yung mga aral po ng Panginoon. Ang turo po ni Lord ay malinaw na tanggihan. No, anong tanggihan? Denying ungodliness. Yung mga kalikuan, tanggihan natin. Mga kahalayan ng sanlibutan. Alam po natin yon. Mga bisyo at kasalanan. No, kahalayan ng sanlibutan po yan. Di po ba? Okay? Oh,
Oh, pati nagmamarites kasama yan. Oo. Kasi ikaw nagdadala ng ng hatid Mapagkasi dumapit. dumapit. Okay? So, sa bahay na lang po, mas maganda. No? At gawin na lang, yung asikasuhin na lang po yung pamilya. Okay? Ano pa po? Narapat daw tayong mabuhay, magpigil. No? Kahit po may nagagalit sa atin, magpigil tayo. At matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Sinabing banal, dapat magiging mature tayo sa Lord. Okay? Grace begins with God, not men. Ang biyaya nagsimula sa Diyos, galing sa Diyos, hindi sa tao. Okay? Ang tao, ginagamit lang po yan ni Lord. Tama? Amen. Ginagamit lang po yan. Kahit nga minsan kaaway mo, ginagamit ni Lord eh. Kahit inaaway ka, ginagamit pa rin ni Lord. Diba? Mga taong di mo kilala, ginagamit ni Lord. Minsan nagagulat ka na lang. May dumating na biyaya sa iyo, ginamit po yung kapitbahay, kung sino. Kasi sila naman, kayang gamitin po yan ni Lord. Kaya silang hipuin. Kaya silang kilusin ng ating Panginoon. Walang imposible po sa Lord. That is number 2. Grow in grace. Number 3, grow in the knowledge of Christ. Knowledge ni Lord mahalaga. Hindi yung knowledge ng school. No? Ang knowledge ng school, mahalaga din yon, pero mas maganda yung knowledge po ng Panginoon, salita po ng Diyos. Okay? Kasi once na meron ko ng knowledge po ng salita ng Diyos, yung knowledge sa school, mani-mani na lang yan. Kasi tinuturuan ka ni Lord. Tama po? So, sabi dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Growing in knowledge includes praying, reading, hearing, studying, and obeying God's Word. Para tayo lumago, para tayo magkaroon ng kaalaman ng mga salita ng Diyos, of course, kailangan natin yung pananalangin, araw-araw. Pagbabasa, pakikinig, pag-aaral, at pagsunod sa mga utos po ng ating Panginoon. Importante po yun. You cannot grow without knowing. Paano ka lumago kung wala ka naman nalalaman? Tama? About the doctrine and practices from the Word of God. True knowledge leads to obedience and true worship. No? Ang totoong kaalaman po ay nagdadala ng pagsunod at totoong pagsamba sa Lord. Kaya tingnan niyo po, ang tunay na pagsamba, utos ni Lord. Hindi po dahil sa naramdaman ng tao. Tama? Hindi dahil sa gusto ng tao. Dapat, ang basihan po natin, yung kung ano ang inuutos ni Lord tungkol sa ating pagsamba. Importante po yun, mga kapatid. No? Kaya, hanapin natin ang kaalaman ng Panginoon. Saan natin mahanap? Sa Kanya mga salita. No? Kaya dapat nating basahin, pakinggan, pag-aralan, upang lumago ang ating kaalaman ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Field knowledge, wisdom, and spiritual understanding. Basahin natin Colossians chapter 1 verse 9. Babasahin po ni Sister Marilyn po. Colossians Chapter 1 verse 9. Up to verse 10 po, Sister. dahil dito kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng panghingi ng patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Verse 10 po. Upang yung sunod po. Being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. And increasing the knowledge of God. Para tayo lumago
sa kaalaman ng Diyos. So, dapat tayo mapuno ng kaalaman ng ating Panginoon para tayo lumago sa ating paglilingkod sa Lord. Number 4, Christ, our Lord and Savior. Our Lord and Savior, Jesus Christ. Siya po kasi ang Lord natin. Siya ang Savior po natin. No? Hindi ho ang pastor ang Savior. Hindi tao ang Savior. Hindi ang missionary ang Savior. Kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? So, kaya si Lord ay pinanganak dito sa mundo na atin pong ginagalawan. At siya po ba noong pinanganak ay sino ho ang kanyang ina? Maria. Si Maria. Di ba? Okay? Pero nung pinanganak ba ang ating Hesus Kristo, meron na siyang asawa si Maria? Meron. Si, ano lang po, Si ano? gabay, si Jose. Hindi ko na Partner niya po yun eh. Si ano? Hindi. Si William. Jose, Si Jose, tama. Si Jose. partner niya yun. Jose. Jowa niya yun. Oo. Jowa pa lang niya yon bago Hindi pa niya, pinanganak. Hindi pa niya asawa po yun. Eh, bago niya Kasi nabuntis. wala sila kasal. Bago niya Kasi nung sila nagkaroon ng anak, magkasama na sila. nanganak na. Ibig sabihin kasi kung bakit ganon. Kasi po, lalang po siya ng Espiritu ng Diyos. Hindi naman po galing doon sa laman ng lalaki Mm-mm. at ng babae. Kasi No? wala siya ni Jose. Lalang po siya ng Espiritu ng Diyos. Iba po, Tik na nga siyang basta iwanan eh. Oo, di ba? Question siya kung kaninong anak ko yun. Oo. At saka, ayaw nga ni Jose sana, Pakasalan. kaso nga, pakasalan, kasi nga buntis na. Bautis na, kasi So, sinong anak. Nanaginip po siya at tinuro ng Panginoon, kinausap ng Panginoon na huwag niyang iwanan sapagkat ang kanyang binubuntis lalang ng Espiritu ng Diyos. At bukod doon, sabi po ni Matthew na kung saan po ay ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. So doon po 'yon, mga kapatid. So lalang po siya ng Espiritu ng Diyos. Wala pong nangyayaring laman sa laman, kundi lalang po siya. Tingnan niyo po, walang imposible sa Lord. Tama? Kaya mga hindi nanganganak, huwag sila mag-worry. Di ba? Oo. Kasi, hayaan natin kay Lord. Di po ba? Oo. Oo. Di ba? Oo. Hanggat bukas ang bahay bata, meron po pag-asa sa Lord. Di po ba? So, sabi dito, Matthew chapter 1 verse 21, and she shall bring forth a son. Sinong she? Si Maria. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So malinaw po, no? Ang Jesus, Savior, ibig sabihin. Ang Christ is Lord. No? Equivalent sa Lord. Christ is Lord. Jesus is Savior. Yun pong ibig sabihin. Kaya palang dahilan kung bakit siya pinanak at nandito sa lupa, no? Ibinigay niya kanyang sarili sa ikaliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Para pala tayo iligtas, kasama tayo sa bayan po ng Diyos. Pag sinabing bayan, ibig sabihin po, yung iniligtas po natin pa Hesus Kristo, yun lamang po ang mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Tayo kasama po roon. At tayong lahat na hinirang ng Diyos, binigay niya sa ating Panginoong Hesus Kristo para tayo tubusin. Kasi tayo, kahit hinirang ng Diyos, kasama pa tayo sa original sin nung nangyari kay Adan at kay Eva. Yes. Okay? So malinaw po. Kaya, sabi in Ephesians chapter 2 verse 5, by grace ye are saved. Sabi dito, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. No? By grace ye are saved. Kaya tama, nagdala ang Panginoon ng kaligtasan. Nagdala ang kanyang biyaya ng kaligtasan sa atin. Kaya tayo niligtas po ni Lord.
Saan pa tayo niligtas ng Panginoon? Dito sa mundo na ating ginagalawa. Tama po? Okay. Ako po, niligtas na po ni Lord. Napakarami na. Naligtas ako ni Lord sa kamatayan kasi muntik na ako mamatay. Inoperahan po ako. That is temporal salvation. Ano sakit mo, Pastor? Naoperahan ako sa, sa mayuma ba? Hindi. Wala naman ako. Mayroon. Actress. Babae. Babae pala yan. Sa bato, Gallbladder. gallbladder. Opo. Minuto na lang. Sabi ng doktor, na-late ka pa ng punta dito, at na-late yung ating operasyon, wala ka na, sabog na lahat. Kasi pag nalason ang laman loob, nasabog yung abdo, wala na po yan. Okay, nadadamay na ho lahat na organs. So, ganun po. Kaya, salamat sa Lord, dahil ako ay niligtas. Merong purpose pa si Lord sa buhay ko. Kaya ito ngayon, sa biyaya ng Diyos, nakatayo sa inyong harapan o nakaupo, di ba? Nangangaral, na masigla, sa biyaya po yan ng ating Panginoon. Hindi po yan dahil sa akin. Because of the grace of God. Ngayon, sa buhay natin na ito, kailan din tayo maligtas? Temporal. Hindi sa langit, hindi sa impyerno, papunta sa langit, kundi dito sa mundo. Kailan pa ba tayo ligtas ni Lord? Amen. Amen. Saan tayo ligtas? Masasamang tao. Tama? Maligtas tayo saan pa? Sa gutom. Kaya tinuturuan tayo ni Lord kung paano kumita. Tama po? Kasi niligtas tayo ni Lord sa gutom. Kumilos kayo. Kumilos. Sa katawan. Tamad, hindi. Kumilos kayo sa katawan. Huwag pa kayo Hindi ka na. pagtamad. Hindi ka na. Sa Diyos ang awa, Sa sa tao ang gawa. Tama po yun. No? Okay? Iligtas tayo ni Lord sa mga maling pamumuhay. Tama? Sa maling ugali. Diba? Sa mga ginagawa ng mga bisyo at kasalanan, ililigtas po tayo ni Lord. Diba? Ako dati, puno ng ero Lahat ng ero nasa akin. Pero salamat sa Lord dahil iniligtas po ako ni Lord. Temporal sa mundong ito. Nating yan. Lahat tayo kailangan po yun. Kailangan ng conversion sa buhay po natin. 1 Timothy chapter 4 verse 16. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Babasahin po ni Sister Sister Gretchen po ang magbasa. Apo. Ingat ka sa iyong sarili Mhm. at sa iyong turo. Mhm. Manatili ka sa mga bagay na ito, Mhm. sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Amen. So, ang nagsasalita po dito si Pablo. Ang sinasabihan po niya si Timoteo. Ang tinutukoy niya dito na nagsipakinig, yung church. Yung kanyang pinapangaralan. Kaya sabi po ni Pablo, malinaw po, mag-ingat ka sa iyong sarili. Kaya ang sarili natin dapat ingatan. Tama? Yung turo. Oo. Hindi porke malakas ka, masigla ka, gagawin mo na yung hindi mo na ingatan sarili mo. Kailan ingatan po? No? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo natin. At sa iyong turo, no, may dala-dala kasi turo itong si Timoteo. Turo po ng tinuro ni Pablo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, manatili siya sa turo ng Panginoon. Sa turo po ni Pablo. Sabi ko dito, sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Saan sila maligtas? Doon sa maling aral. Maling pamumuhay. Tama? Sa mga maling ginagawa. Ganon din si Pedro. Si Timoteo. Maligtas niya ang sarili niya. Ibig sabihin, mailayo. No? Sa kapahamakan dito sa mundo na ating ginagalawan. Maging ang mga nakikinig.
na mga aral po ng Diyos. Kamukha nito, nakikinig kayo. Nangangaral ako ng salita ng Diyos. Pagka ito inyong sundin, maliligtas kayo. Tama? Amen. Opo. Maliligtas ka sa mga maling ginagawa, maling aral, maling pamumuhay, di ba? Sa mga maling pananalita, ililigtas po tayo ng ating Panginoon. That is number 4, Christ our Lord and Savior. Number 5, panghuli, the goal of growth. Ano ba ang goal ng paglago? Okay? To glorify God. Luwalhatiin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Bigyan ng karangalan si Lord. Sapagkat sabi po dito, 2 Peter chapter 3 verse 18, to Him be glory both now and forever. Amen. Growing believers are always praising, honoring, worshiping, and glorifying God. Yun po ang palatandaan ng lumalago na Kristiyano, no? Ay lagi siya nagpupuri sa Diyos, nagkapasalamat sa Diyos, lagi niyang tinataas ang Diyos sa sarili niya, hindi yung kanyang sarili, lagi siyang sumasamba sa Diyos, at lagi niyang nilulhati po yung ating Panginoon. Okay? Not because of his emotions unfelt. Kaya ang pagpuri, pagsamba, hindi dahil sa ating emosyon o ating naramdaman, but because of what the scriptures say. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi marami emotion lang, you know? Di ba? Emotion lang. No? Sa umpisa lang, pagdating sa kalagitnaan, wala na. Na-emotion lang siya. Di ba? May naramdaman lang siya na gusto ko dito. Yaman po. Kasi, meron pala si pastor na ganito, ganyan. Meron pala si Brad na ganito, ganyan. So, naramdaman lang niya. Okay? Oo. Pagkatapos na nakuha, wala na. Wala na. So, naramdaman lang niya yon, emotion lang yon. Pero dapat, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, doon po dapat tayo. Kaya po ang conversion, hindi po dapat dahil sa pera, dahil sa mayaman ang miyembro, dahil sa mayaman ang pastor, dahil sa meron sila, dahil may pakinabang ka, hindi dapat yon. Dapat makonvert tayo sa totoo, sa tunay na aral ng Diyos. Sapagkat kung ganon tayo makonvert, sigurado tatagal tayo sa paglilingkod sa Lord. Kasi, sa totoo lang, ang Kristiyano na ang kanyang motibo ay mga material na bagay, hindi po yan tatagal. Hindi po. Pero ang motibo mo, kung ang motibo mo, totoo ka na naglilingkod sa Diyos, ano man yan, ang kalagayan ng lahat, dahil ang ginagawa mo para kay Lord, tatagal ka. Kasi, hindi sa material na bagay yung focus mo. Focus mo, yung gawain po ng Diyos. Focus mo sa Lord. Okay? So, malinaw po. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sige po. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Babasahin po ni Sister Maymay. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Amen. Malinaw po, no? So, kung ano man daw ang ating kinakain o nagsisikain man daw tayo, natural, kumakain tayo. O nagsisiinom, hindi ho alak. Di ba? Pagka kumain ka, anong kasunod? Tubig. Tubig, para malusaw yung kinain. Soft drinks. Di ba? Okay? Kung gusto mo lang soft drinks, okay naman. Basta minsan lang, wag madalas. Di ba? Oo. Nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaulahati ng Diyos. Pero dapat, yung sinasabi na inyong ginagawa, ano man ang inyong ginagawa,
dapat, hindi yung porke sa gusto mo lang gagawin mo. Kundi dapat, ang sinasabi dito ni Lord, ano man ang inyong ginagawa, dapat ang ating ginagawa base sa sinasabi po ng ating Panginoon. Tama? Kasi maraming tao, gagawa ko nito, malaya ako eh. Ang tanong, ang ginagawa ba natin, sigurado tayo na lulhati ang Diyos? Di ba hindi naman? Marami po hindi eh. Di ba? Oh. Sa pagmumura ba natin, nalulhati bang Diyos doon? Hindi. Diba? Sa pagsisinungaling ba natin, nalulhati ang Diyos? Hindi. O, diba? Maraming bagay na akala natin okay lang, pero in the sight of God, hindi pala dapat. Dapat nalulhati ang Diyos sa buhay po natin. Okay? So, malinaw po, we belong to God, both with a price. Kasi tayo, binili na po ni Lord. Naniwala ba tayo na binili na tayo ni Lord? Amen. Amen. Yes. Binili na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Siya pong nagbayad sa atin. Ano ba binayad ni Lord? Cheque o pinako sa cross? Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. We belong to God. Okay? Kaya tayo, hindi na tayo sa ating sarili. Kaya dapat si Lord ang naghari. Tama? Dapat tayo nagpapasakop sa Lord. Kasi we belong to God. Christ's sacrifice give us value. May value po tayo. Ang mga tinubos ni Kristo, may value po yan. Higit pa tayo ang value natin sa ginto. Magkano ang kilo ng ginto ngayon? Magkano ang gramo? Mahal. Pero ang value natin, mas mahal pa sa ginto. Bakit? Kasi kaluluwa ang pinag-usapan dito. Tama? Kaluluwa. Hindi ho physical, kundi ang ating kaluluwa. We must honor God with our whole life. Diba? Kaya dapat nating itaas ang Diyos sa ating mga buhay. Panghuli po mga kapatid. 2 Peter chapter 3 verse 18 sa ating pinag-aralan po ngayon reminds us, growth is commanded. Grace is the environment for growth. Christ is the center of growth. God's glory is the purpose of growth. So malinaw po. Kaya purin po ang Diyos sa ating pag-aaral po ngayon at sa Kanya po ang lahat ng karangalan, kahalatian at nawa tayo po ay may natutunan sa ating pag-aaral po ng mga salita ng Diyos.